Lunes ngayong araw, December 2, 2024, isinampa sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang reklamo ay inihain ng isang koalisyon ng mga civil society organization at mga sektor na kinabibilangan ng mga nagtataguyod ng karapatang pantao at iba pang mga sektor. Ang complaint ay inendorso ni Akbayan Party List, Representative Percy Sendanya. Ang mga paratang na inaakusa laban kay Vice President Duterte ay kinabibilangan ng culpable violation of the Constitution o paglabag sa saligang batas, graft and corruption o panlilinlang at korupsyon, bribery, pagtanggap ng mga suhol, betrayal of public trust o pagkakanulo sa tiwala ng publiko at iba pang krimen. Ang mga akusasyong ito ay naglalayong magpatibay ng impeachment laban sa kanya bilang vice-presidente. Kasama sa mga complainants ang mga kilalang personalidad tulad nina Teresita Quintos Deles, dating peace advisor ng bansa, Father Flaviano Villanueva, isang pare, Gary Alejano, dating Magdalo Party List representative, mga pamilya ng mga biktima ng drug war noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga complainants ay sinamahan ni dating Senator Laila De Lima na siya ring nagsilbing spokesperson ng grupo. Ayon kay De Lima, ang impeachment complaint ay hindi lamang isang legal na laban kundi isang moral na pagsusuri upang ibalik ang dignidad at integridad sa serbisyo publiko. Sa isang pahayag, sinabi ni De Lima, "Public office is not a throne of privilege. It is a position of trust. Sara Duterte has desecrated that trust with her blatant abuses of power. This impeachment is not just a legal battle, but a moral crusade to restore dignity and decency to public service." Ang mga akusasyong ito ay naglalayo na ipakita ang abuso sa kapangyarihan ni Duterte at ang kakulangan sa respeto sa mga prinsipyo, demokrasya at transparency sa gobyerno. Bukod pa riyan ay sinabi din ni De Lima, hindi na umano dapat pang maghari-harian pa ang mga Duterte o magkaroon ng espesyal na proteksyon sa ilalim ng batas. Dagdag pa nito, hindi umano katanggap-tanggap na binabastos ni Vice President Sara Duterte ang mga institusyon na nagpoproseso ng batas. Hindi din umano dapat ipagsawalang bahala ang ginawang pagbabanta ng ating vice-presidente sa buhay ni PBBM kung sakaling manumanong may nangyari sa kanya. Malaki umanong kahihiyan si VP Duterte sa bansa dahil sa mga ginagawa nito. Huwag na atras abante, panahon na para i-impeach si Sara Duterte. Hindi na dapat maghari-harian ang mga Duterte o magkaroon ng espesyal na proteksyon sa ilalim ng batas. Hindi katanggap-tanggap na ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa ay nagpapakita ng pambabastos, pangiinsulto at kawalang respeto sa mga institusyon at mga proseso ng pananagutan. Lalong hindi natin ipagsawalang bahala ang lantarang pag-amin niya sa balak na pagpatay kung may mangyari man sa kanya. Isang seryosong pahayag na hindi akma sa sino mang opisyal, lalo na sa isang vice-presidente. Ito ay isang malaking kahihiyan sa ating bansa at sa buong mundo. Hindi na tayo dapat magdusa sa ganitong klaseng liderato. Respect to our Constitution is a respect to the Filipino people and preserving our democracy. Fight for change, Attorney L. De Lima. I am very happy that someone has finally stepped up to file an impeachment complaint. It's reassuring to see accountability being prioritized, and this action reinforces the importance of standing up for justice and the rule of law. Sa impeachment na yan, baka lumabas na ang mga ginawa nila noong nakaraang eleksyon. God bless po sa inyo sa pagmamatsyag sa mga tiwali at naghahari-harian sa ating bansa. Kung mag-asta sila ay matutuwid ang totoo mga maskarado. Hindi kaya mas maganda after election na ang impeachment kasi sa ngayon maraming kakampi si Sara sa Senado. Baka hindi makabuo ng wastong bilang para magtuloy-tuloy ang impeachment.
Salute for initiative and bravery. This is long overdue. She and his family is a big disgrace of this nation. 100% agreed, transparency and accountability is a paramount in the disbursement of public funds, money of the taxpayers. What the VP did is not a small thing that should be ignored. The 11 million per day she spent is our hard-earned money. She should be held accountable for that. The people have right to know if it were BBM's money, would he still consider it a small thing? A good public official, especially a vice president, must be a good example to the Filipino netizen, not like this one that is happening right now on our country. It's time to move. Go Senator D5. Stand for good governance and the people. Great and timely move to impeach the VP for culpable violation of Constitution and other criminal offenses. Si Risa Trillanes at De Lima ay mga nilalang na hindi dapat tularan. Puro ambisyon, puro mga pansariling interes, puro pamumulitika, walang pagmamahal at walang malasakit sa mamayang Pilipino at sa bansa. Mga traidor, mga manloloko, mga sinungaling at puro paninira mga ginagawa at higit sa lahat, ang mga nilalang na ito ay walang ginawang mabuti sa mamayang Pilipino at sa bansang Pilipinas. Puro kapangyarihan at politika lang ang hangad. Yung kakamping ka tapos sip-sip ka sa Romualdez at Marcos, para mong kinain yung sinauka mo na. Gusto lang maambunan ng bilyon na ayuda. Ibasura na rin lahat ng kaalyado ng mga Duterte katulad ni Bato, Bongo at iba pa dahil ginagawa lang nilang kuoblihan at panggalang ang Senado. Nice work po, Sen Lema. Dapat mapanagod si Inday sa ginawa niyang paglulustay sa pondo ng bayan. Ginawa niyang easy money ang posisyon niya. They hastily filed an impeachment complaint against Vice President Sara, seemingly to curry favor with their boss for personal gain and benefits. If this is truly their intention, what purpose does it serve to include an article of impeachment containing the term spoiled brat?